Good day, students. For our subject entrepreneurship, we will discuss about the costing. So, for this lesson, disclaimer lang po, iba yung makikita ninyo sa mga modules ninyo at saka sa mga books ng business and entrepreneurship. So, ang i-discuss ko po ay yung pinaka-simple na formula. So we have to remember first what are the different key terms and formula that you need to remember. Okay, so start tayo sa cost of materials. So lagyan na lang natin ng initials na CM para mas madali pong maalala. Lahat po ng mga products ninyo, ililistan po muna ninyo lahat ng materials. So kung halimbawa food ang business ninyo, food ang ibebenta ninyo, ito po yung cost of materials, lahat po ng mga raw materials or components, o kaya po kung sa pagkain, lahat po ng mga ingredients. Okay, para makagawa po kayo ng inyong product. So, ililista nyo po muna yan, tapos saka nyo po ilalagay pati po yung presyo ng bawat ingredient na yon. Another key term, CL, is for the cost of labor. So, ibig sabihin po, for the cost of labor, syempre, dahil magtatrabaho kayo, di ba? Kahit sabihin ninyong simple lang naman na nag-mix kayo ng mga ingredients o kaya po simple lang naman na nagluto kayo, make sure po na meron pa rin kayong kahit maliit na sahod. Okay? So, para po sa maliit na business, dapat kahit po magkano, meron kayong naitatabi for your sahod. Pangatlo po na kailangan nyo tandaan is the overhead costs or OC. So, ibig sabihin naman po dito, yan yung mga ginagastos like utilities. Okay, so for example, hindi naman kayo nagre-rent. Wala namang maintenance. Pero, for a simple small business, gumamit kayo ng kalan, gumamit kayo ng konting gasol, di ba? O kaya po, for example, mini donuts. So, gumamit kayo ng donut maker. So, meron pong involved na kuryente doon. Gumastos pa rin po kayo doon. So, maglalaan po kayo ng budget for the overhead cost. Okay? Ito pong naka-highlight na to, ito po yung magiging formula for problem solving natin. Total production cost or TPC. Pag inad po itong tatlo, you have the cost of materials, CM, plus the cost of labor, CL, plus the overhead cost. Paano kung halimbawa po, wala naman po kayong ginastos na gasol, o kaya hindi naman po kayo gumamit ng kuryente, so okay lang po na wala kayong overhead cost. So for example, may mga pagkain na simple lang, imimix nyo lang po, di ba? Tapos, hindi nyo rin kailangan palamigin, so hindi kayo gagamit ng refrigerator o kaya ng freezer. So, okay lang po na walang overhead cost. Basta po, importante, meron kayong nakalista ng mga cost ng materials or cost ng ingredients ninyo plus your cost of labor. Next naman po, na kailangan nyo tandaan na desired profit margin or the DPM. So, ito ay usually 30% na pinapatong doon sa total production cost. So, bakit may nakalagay dito na 0.30 na naka-decimal form? Kasi po, mas madali pong magko-compute mamaya kapag naka-decimal point. So, ibig sabihin, ito pong desired profit margin, ito po yung percentage na ipapatong ninyo doon sa magiging presyo ng inyong product. Ito na po yung kikitain ninyo kapag nabenta rin po lahat. Ngayon, may bago tayong formula, desired profit, DP, equals total production cost, TPC, times the desired profit margin or DPM. So, saan galing tong desired profit margin? Ito po yun, nasa taas. Pwede din po kayong umabot ng 35%, 45%, ganyan. Depende po sa kung magkano yung gusto nyong ipatong doon sa presyo. Okay? Total production cost yung kanina po na kinumpute natin. 'Di ba?
Another formula, ito na, price per piece. Okay, so price per piece or triple P, ito na po, total production cost plus i-add na po natin dito yung desired profit and then i-divide po natin yung number of pieces in a batch. So for example, ibig sabihin po ng number of pieces in a batch sa isang recipe, ilan po yung kayang magawa niyan. So, may asterisk dito, ibig sabihin, batch, the quantity of products you produce in one batch, number of pieces po. So, may example ako dito para mas magets nyo po yung mga key terms at saka itong mga formula natin. Example po natin, pero please take note na ito po ay mga estimate lang po. Okay? So, hindi ito yung eksakto, pero at least this can give you an idea kung paano po mag-compute ng cost of materials hanggang doon sa price per piece. Let us say, magbebenta ako ng leche flan. Okay? So, ang leche flan po, meron na akong 4 llaneras. At ito pong recipe ko na to ay eksakto para sa 4 na piraso ng llanera or 4 na llanera. Okay? Etong llanera, yung lalagyan niya mismo yung molder niya, hindi ko na po isasama sa ating costing kasi po meron na ako. Okay? So, ang ingredients ko na ilalagay dito, ang recipe na sinusunod ko ay puro egg yolks. 9 egg yolks. So, eto, may computation na rin po dito. 9 pieces times 5 pesos. Okay, baka magtaka kayo, bakit 5 pesos? Ang mura naman ng itlog. Ito po ay nakabase sa 10 pesos na isang buong itlog. Pero dahil egg yolk lang po yung gagamitin ko, nakahiwalay po yung mga egg whites, kaya po parang dinivide ko lang siya sa 2. Kaya yung 10 divided by 2, naging 5 pesos lang po. Yung another 5 pesos, yung sa mga egg white. Now, kung meron pa kayong ibang paggagamitan ng egg white, i-bake ninyo, ganun, edi pwede nyo din po yung pagkakitaan. So, as of now, nakafocus tayo sa leche flan. Ito po yung recipe. Ibig sabihin, kapag meron tayong mga nilista dito ng mga ingredients, makakabuo po tayo ng 4 llaneras. Another ingredient po para sa ating leche flan ay 1 can na condensed milk. Yung malaki po. Okay? So, estimated price po natin ay 60 pesos. Ito po, syempre, buong can yan, isasama po sa mixture. Hindi po baitakal na yan. So, lahat po yan ay uubusin. Ganon din po dito sa ating 1 can ng evaporated milk. So, estimated price, 40 pesos. Paano kung halimbawa nakakita kayo ng mas mura, 39.95? So, lagay nyo na rin po na 40 pesos. And syempre, para hindi po malansa ang atin pong mga egg yolks, para mas masarap din at mas mabango, papatakan natin ng vanilla extract. So, dahil po patak lang naman yun, hindi naman yun talaga buo na isang bote or isang kutsara, di ba? Masyado na yung marami. Estimate lang tayo ng piso sa patak na yun. Mga 1 to 2 drops. Sugar para sa caramel po ng ating leche flan. So, let us say sa 4 llaneras, tigi ilang scoop yun, 2.5 tablespoons, ganyan. Example po natin, makakagastos kayo ng 10 pesos para sa sugar. Again po, lahat ng ingredients na to ay para sa 4 llaneras na. Next po, packaging. Siyempre, hindi nyo naman po ibibigay sa customer yung leche flan na naka-plastic labo, di ba? So, you will use packaging, yung mga microwavable container. So, halimbawa lang po, 8 pesos kada piraso. 4 lang naman ang gagamitin ninyo, di times 4 pieces lang po, 'di ba? So, you have 32 pesos. So, halimbawa, mas makakita kayo ng mas mura kada piraso, di mas maganda. Kung halimbawa po, 10 piraso, kasi usually by pack yan ng 10, tapos sa kanya lang po i-divide kung magkano kada piraso. Kung may sobra, dahil ito ay 4 pieces lang naman magagamit, pwede nyo pa pong itago para sa other batch. Pag tinotal po natin yan, you will get 188.
cost of materials. So, kailangan nyo tandaan to kasi mamaya kailangan po natin yan. Sa example natin, na total natin yung cost of materials, you have 188 pesos. Example din po natin na ang sahod na paggawa po ay 70 pesos, cost of labor. And then, the overhead cost is 50 pesos. So, bakit may overhead cost? Kasi po, di ba, pag caramelize pa lang po ng inyong sugar, gagamit na kayo ng kalan. Tapos, pag in-steam nyo pa po yung leche flan, gagamit po ulit kayo ng kalan. And then, pag in-add po natin yan, you will get the total production cost equals 308 pesos. Next step, ayan na, the desired profit margin. So, ang example natin ay 30% yung ipapatong ko, tapos 0.30. Sa formula natin, you have the desired profit, TPC, ito yung TPC natin kanina. Tapos, you have the DPM. I-multiply po natin yan. Okay? So, yung TPC natin na 308 pesos times etong DPM po natin. Again, sinabi ko kanina mas madali kapag naka-decimal point na po. Para kahit wala kayong calculator, alam niyo paano isolve. You will get 92 pesos and 40 cents. So, okay lang po kahit may 40 cents dyan. Kasi kasama po yan sa na-compute ninyo. Mamaya, pwede pong malaman kung kailangan ba yan or okay lang na wala. Okay, part 3 tayo. Price per piece. So, equals naman po yan. Ito ang ating formula. Yung TPC kanina plus the desired profit divided by the number of pieces in a batch. So, compute natin. Ang atin pong TPC ay 308 pesos. Tapos, ang atin pong desired profit ay 92.40 pesos. Then, i-divide po muna natin sa ating 4 pieces na leche flan. Okay? Kasi yung recipe na yun, 4 pieces, di ba? Pag tinotal muna natin itong nasa taas, you will get 400 pesos and 40 cents divided by 4 pieces. So, pinapakita ko lang po sa inyo yung step by step para po hindi kayo malilito. Pag dinivide na po natin yung 400.40, you will get the price per piece or ibig sabihin per lianera na equal po sa 100.10. Okay? Pero, can be rounded off to 100 kasi wala namang customer na magbabayad pa po ng 10 cents. So, ibig sabihin, ang leche flan na recipe ko ay 100 pesos kada lianera. Pwede bang matanggal yung 10 cents? Malulugi na ba kayo kapag tinanggal yung 10 cents kada piraso or kada lianera? Hindi pa po. Kasi, kahit mawala po yan at eksaktong 100 lang po ang ibabayad ng mga customers, meron pa rin po kayong 400 na total kapag na-sold out yung apat. So, 400 po na total na yon minus ninyo yung 308 pesos na pinuhunan na makakatubo pa din po kayo ng 92 pesos. Okay? I mean, yung kinita po is 92 pesos. So, hindi pa din po kayo lugi pag naubos po iyan. 'Di ba? So, yun lang po. Thank you!